Dear Tita El, good evening po. Ako po si Ryan, hindi ko tunay na pangalan. Bagong lipat ako noon ng boarding house na pandalawahang boarders. Malinis naman sa room yung kasama ko. Tamang-tama kasi per year ang kontrata. Sayang ang bayad kung di pala ako tatagal. Di nagtagal, naging kaibigan ko po si Pen, yung roommate ko. Graphics artist din siya katulad ko, pero freelance daw siya, kaya lagi lang na nasa bahay. Minsan, naikwento ko kay Pen si Kathy, yung gusto ko sanang ligawan na katrabaho. Pero nalaman ko pong mag-iisang taon pa lang nang mamatay ang boyfriend niya sa isang aksidente. Kaya naisip kong magpalalim na lang muna ng pagkakaibigan sa kanya. At the end of the day, kailangan niya ng reliable na support group tulad ko. Na may motibo, kuya. Okay, back to the kwento. Mula nun, napagkwentuhan namin ni Pen si Kathy. Hanggang may times na nagsasuggest pa si Pen na ng mga pwede kong iregalo or surprises para mapasaya si Kathy. Nakakatuwa lang kasi approved kay Kathy yung mga ginagawa ko. Hanggang nadala na rin ako ng lumalalim naming closeness. Nag-confess na ako sa kanya ng feelings at nagpaalam na manligaw. Di ako nabigo, Tita El, kasi pumayag naman siya. Naging honest din siya sa status ng puso niya at may times na nakikita niya raw sa akin ang namatay niyang boyfriend. Okay lang naman ako doon. Tingin ko natural niyang pagdadaanan ang ganon. Ready naman akong maghintay hanggang maghilom na siya at handa nang pumasok sa bagong relasyon. Siyempre, na-share ko kay Pen ang status namin ni Kathy. Masaya raw siya para sa amin. Tapos, binalita niya rin na aalis na siya ng boarding house kasi kailangan na raw siya sa pupuntahan niya. Di niya sinagot kung saan kasi mas gusto niyang magkwento ako tungkol sa amin ni Kathy. A few weeks later, isinama ko si Kathy sa boarding house. Nandun pa ang ilang gamit ni Pen, gaya ng gitara, visual arts materials, at laptop. Nagulat na lang ako nang umiiyak na pala si Kathy habang binubusisi ang mga gamit ng kaibigan ko. Pero laking kilabot ko nang tanungin niya kung paano ko nakilala si Pen na siya palang boyfriend niya na yumao. Kinuwento ko kay Kathy ang lahat, Tita El. Hindi siya makapaniwala, pero kahit ako, hindi rin ako makapaniwala. Bakit po kaya nangyari sa amin yon, Tita El? Coincidence lang ba na doon ako nag-board? Paano nalaman ni Pen na magkakagusto ako sa naulila niyang girlfriend? Di ko pa rin po maintindihan, Tita El. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Ryan. Ryan, kinilabutan ako sa kwento mo. Sana gawa-gawa mo lang to, Ryan. Sana gawa-gawa mo lang. Kasi nakakatakot siya. Diba? Pero siguro, I guess it's just one way of Pen na isa lang yun sa mga paraan ni Pen para tuluyan man siyang mawala. Alam niya na merong mag-aalaga kay Kathy. Siguro isa yun sa mga reasons kung bakit nagkaroon ng mga coincidences, hindi ba? Pero hindi ko maipapaliwanag yung mga gamit di ba? That I cannot explain. Pero siguro, isa lang itong pagsisiguro ni Pen na tuluyan man siyang mawala, maglakad siya towards the light, nasa mabuting kamay ang kanyang girlfriend na si Kathy. So Ryan, wag mong sasaktan si Kathy, mahalin mo siya. Kung
hanggat kailan nyo makakaya and sana kayo na forever. Kung hindi, baka bumalik si Pen. Tandaan mo yan, Ryan. Pag niloko mo si Cathy, babalik si Pen. Okay? So be a good boy and be happy with Cathy.